Bago natin simulan ang istorya ay gusto ko lang sabihin na naabot na natin ang latest chapter ng manhwang ito kaya magiging mabagal na ang pag-upload natin ng bawat part dahil mabagal din ang pag-release ng manhwang ito. Kaya baka maghanap muna ako ng bagong i-recap para mayroon kayong susubaybayan. Kung mayroon man kayong gustong i-recommend na manhwa ay comment nyo lang sa ating video at check natin kung maganda. Gusto ko din magpasalamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel at yun lang mga idol, Happy New Year at mag-ingat kayo palagi. Lumipat naman tayo sa nagaganap na pagpupulong ng mga elders kung saan isiniwalat ng headmaster ang mga kaganapan kaugnay sa paglabas ng Diyos ng kamatayan. Napatanong naman ng isang matanda sa kanya kung tingin ba nito na ito ay matatapos lang dito. Habang hindi naman makapaniwala ang isang matandang elder sa paglitaw ni Vidrak at kanyang mga apostol kaya nasabi niya na hindi ito kapanipaniwala habang nasabi naman ng babaeng matanda na dagdag pa dito ay wala din siyang ebidensya. Nasabi naman ng headmaster na walang iniwan na kahit anumang ebidensya ang kanilang kalaban kaya siya ay pumunta dito para manghingi sa kanila ng tulong. Ngunit nasabi lang ng lalaking may itim na buhok na ito ay walang kabuluhan habang nasabi naman ng isa na mukhang siya ay nagkakaroon na ng edad. Napatawa naman ang buong miyembro ng pagpupulong dahil sa sinabi nito na marahil ang headmaster ay mayroon ng problema sa kanyang pag-alala. Maya't maya pa ay lumabas naman ang headmaster sa kanilang pagpupulong at mukhang hindi naging maganda ang kinalabasan nito dahil siya ay napabuntong hininga. Natanong naman ni Leonel kung siya ba ay maayos lang at nasabi na mukhang ito ay hindi umayon sa kanyang gusto. Habang napapaupo ay nasabi naman nito na kanyang naiintindihan kung bakit hindi sila nito pinaniniwalaan, kaya nasabi ni Leonel na ang pagbabalik sa oras at ang paggamit ng ipinagbabawal na spirit magic ay hindi nga mga bagay na madaling pag-usapan. May seryosong mukha namang nasabi ng headmaster na ang mga bagay na nangyari ay hindi maaaring baliwalain kaya kung gagawa man ng kanilang hakbang ang mga apostol, ang kanyang sinabi ay may magagawa kahit papaano. Wala namang may naisagot dito si Leonel kaya siya ay tumango na lamang. Kasunod nito ay bigla namang natanong ng matanda kung kamusta na ang kondisyon ni Setsu, na agad namang sinagot ng propesor na siya ay maayos na gumagaling pero mukhang pinipilit pa rin ito ang kanyang sarili kaya medyo magtatagal ang kanyang tuluyang paggaling. Habang nakaupo ay may tuwa namang naisip ng headmaster na si Setsu ay magpagaling ng husto bago niya makita ang taong ito. Ito ay dahil ang kanyang magiging guro ay paniguradong magiging mahigpit. Lumipat naman tayo sa loob ng klinika, kung saan habang mapayapang natutulog si Setsu ay makikita natin si Carol na pinagmamasdan ng mabuti ang kanyang mukha sa kanyang tabi. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa naman itong maimulat ang kanyang mga mata. Nang bigla naman itong nanlaki dahil sa pagkagulat dahil sa nakikita nitong si Carol na nasa kanyang harapan. Kaagad naman siyang bumangon at napatanong kay Carol kung ano ang kanyang ginagawa dito, na sinagot niya naman na siya ay nandito dahil nalaman niya na hindi maganda ang kanyang lagay. May inilabas naman siyang basket na napupuno ng pagkain at nagsabi na napagdesisyonan niya na dalhan siya nito para sa kanyang paggaling. Hindi naman ito lubos na maisip ni Setsu kaya siya ay agad na nagpasalamat. Inilagay naman ni Carol ang basket ng mga pagkain malapit sa kanya at nagsabi na ito ay ang recipe na tinuro sa kanya ni Drago. May tuwa naman na muling nagpasalamat si Setsu sa kanya dahil siya din ang tumingin sa kanyang alaga na si Blazer kahapon. Sinagot niya naman ito na ito ay walang problema at ipinaliwanag nito na sila ay naglakad sa paligid ng bayan kahapon kasama si Leila at dinalhan niya din ito ng mga prutas na makakain. Dagdag pa nito na ang boses din ng kanyang alaga ay napaka-cute. Ngunit napaisip na lang si Setsu na mabuti at hindi niya naririnig ang kanyang tunay na boses. Habang magkahawak ang kanyang mga daliri ay nasabi naman nito na si Leila ay nakakamangha dahil tinatrato niya si Blazer nang walang anumang senyales ng masamang mana. Dagdag pa nito na ito ay kanyang ginagawa na para bang normal lang ito para sa kanya kahit na hindi ito madaling gawin. Ito ay dahil mahalaga ang pakikitungo sa isang tao nang walang anumang may tinatagong motibo. May malaking ngiti naman itong nasabi na dahil siya ay palaging kasama ng kanyang mga familiar ay ito ay kanyang nararamdaman, at ang tratuhin ka ng ganito ay paniguradong magpapasaya sa'yo. Dahil naisip ni Setsu na siya ay tinutulungan ni Leila mula noong insidente sa dungeon ay nasabi niya naman kay Carol na ito nga ay gaya ni Leila. May seryosong mukha niya namang napagdesisyonan na hindi siya pwedeng manatili na lang ng ganito kaya pag tuluyan na siyang gumaling ay kaagad siyang hihingi ng gabay kung papaano gamitin ang spirit magic.
Pagkalipas ng ilang sandali ay inayos naman ni Carol ang kanyang mga dala at nagsabi kay Setsu na kinakailangan niya ng pumunta sa kanyang klase. Habang siya ay palabas sa silid at nagpapaalam ay nasabi naman nito kay Setsu na siguraduhin niyang siya ay makakabalik ng maayos kasama si Blazer. Dahil inaalagaan naman ngayon ni Layla at Carol ang kanyang familiar, naisipan naman ni Setsu na kumuha ng impormasyon tungkol sa spirit magic kaya siya ay kaagad na nagbasa ng libro. Nabasa naman nito na ang Great Magic War ay humigit kumulang na 2 taon na ang nakakalipas at ito ay laban sa pagitan ng tagasunod ng Ancient Magic at sa ibang mga magician na sinusubukan nilang kontrolin. Ang dalawang panig ay naglaban naman sa buong kontinente. At kahit na ang kapangyarihan ng Ancient Magic ay dambuhala, mayroong kakaunting magician ang nagagawang magamit ito. Habang patuloy na nagbabasa si Setsu ay nalaman naman nito na kahit na ganito ang sitwasyon ay nagawa pa ring manalo ng mga magician kaya naging mapayapa ang mundo. Naisip naman nito na sa kasalukuyan kung ang isang ancient magician ay matutuntum sila ay paniguradong magiging target ng interogasyon at pagpatay, ito ay dahil ang natutunan nito ay napakamapanganib para malaman. Kaya naisip niya na kinakailangan niyang itago bilang sekreto ang kanyang kontrata sa kanyang familiar na si Blazer. Pagkalipas ng ilang sandali ay napahiga naman si Setsu sa kanyang higaan pagkatapos nitong mabasa ang libro. Kung saan napaisip siya na kung magagawa nitong makontrol ang kapangyarihan ng spirit magic na kanyang hindi nalalaman sa dati niyang buhay ay magkakaroon siya ng isang hakbang papalapit sa pagtalo sa Diyos ng kamatayan. Subalit naisip din nito na ang kanilang pagkikita ni Leo sa panahon ng exchange match at ang biglang pagbabagong anyo ni Giovanni sa kanilang joint training ay parehong hindi nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Kaya napatanong naman siya kung tama ba itong gawin dahil mababago ang takbo ng kasaysayan. Pagkalipas ng ilang araw ay makikita naman natin si Leonel at si Setsu kasama si Blazer na nagpapaalam sa kanyang mga kaibigan para sa kanilang paglalakbay. Kung saan nag-aalala na napatanong si Carol kung si Setsu ay nakakasigurado ba dito dahil ngayon lang ito gumaling at siya ay kaagad na pupunta sa isang pagsasanay. Naagad naman niyang sinagot ng oo at dahil ito rin naman ay sa panahon ng bakasyon ng akademya. Napaangat naman si Drago ng kanyang mga kamao at may tuwang nagsabi na siya rin ay mag-e-ensayo at hindi matatalo sa kanya. Naagad lang din na sinagot ni Setsu nang may tuwa sa kanyang mukha at habang angat-angat din ang kanyang kamao na ito ay kanyang aasahan. Habang nasabi naman ni Layla habang inaamo si Blazer na siya ay magiging malungkot dahil sa kanilang pagkawala ng saglit, na nagmamayabang namang sinagot ni Blazer kahit hindi siya nito maintindihan na siya ay maghanda ng mga prutas sa oras nang siya ay makabalik. Kaya si Setsu ay natigilan naman sa kanyang pinagagagawa. Muli namang napahakbang si Setsu sa kanyang mga kaibigan, at habang siya ay nakatayo sa harap ng mga ito ay may ngiti siya na muling nagpasalamat dahil silang lahat ay naging malaking tulong para sa kanya. Kaya dahil sa ginawa ni Setsu ay napangiti naman ang tatlo at nagsabi ng kanilang pamamaalam. Maya't maya pa ay kaagad namang nagpatuloy si Setsu at si Leonel sa kanilang paglalakbay. Habang sila ay naglalakad ay bigla na lang napahawak si Leonel sa balikat ni Setsu at nasabi na siya ay mayroong mabubuting kaibigan. Na kanya namang agad na pinasang-ayunan. Kanya namang naisip habang sila ay nagpapatuloy na ang problema ay si Blazer. Ito ay dahil nag-aalala siya kung makakaya niya ba itong alagaan ng mag-isa dahil hindi niya naman pwedeng ipaubaya ito kay Layla o Carol. Pagkalipas ng ilang minuto ay may narating naman silang isang lugar na mayroong matandang lalaki at mga kakaibang nilalang kung saan napasabi si Leonel na ang mga ito ay kanilang sasakyan dahil ang kanilang destinasyon ay malayo. Ang mga nilalang na ito ay ang mga tinatawag na lizard carriage na nabanggit ni Leonel na mahihirapan siyang sumakay. Subalit dahil wala na silang pagpipilian dahil sa mahaba nilang paglalakbay ay nasabi na lang ng kanyang propesor na kinakailangan lang ni Setsu na kumapit dito. Nasabi naman ng matanda na ang kanilang mga butiki ay mabibilis kaya baka ito ay maging mahirap para sa kanya, at hindi siya mananagot kung ang isang estudyante ay masusugatan sa pagsakay nito dito. Habang ipinapalabas ng matanda ang sasakyan na nilalang ni Setsu ay nasabi naman ito na ito ay hindi niya alintana. Kaagad namang hinawakan ni Setsu ang nilalang sa kanyang tali, at napaisip na ito ay nakadepende kung paano ka sumasalamin sa hayop. Hindi naman siya nag-alinlangan at kaagad na tumalon papunta sa likod nito para ito ay kanyang masakyan. Ito ay labis namang ikinagulat at ikinamangha ng matanda kaya napasabi si Setsu habang nakasakay dito na mukhang ito ay hindi magiging problema. May tuwa namang nanghingi ng patawad ang matanda sa pagmamaliit niya sa kanyang edad dahil ang normal na mga tao ay nahihirapan na makasakay sa simula,
Subalit napaisip na lang si Setsu na sa nakaraan niyang buhay ay parati niya itong sinasakyan. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita naman natin ang pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ni Setsu at Leonel sa isang kagubatan habang sakay sa kanilang mga laser carriage. Dahil sa hangin na kanyang nalalanghap ay labis naman itong ikinatuwa ni Blazer. Ngunit dahil nakikita ni Setsu na hindi maayos ang lagay ng kanyang propesor ay natanong niya naman ito kung siya ba ay nasusuka, na sinagot niya naman na hindi siya sanay sa ganitong kilos. Maya't maya pa ay may bigla namang umagaw sa atensyon ni Setsu. Ito ay dahil sa kanilang harapan ay mayroong bigla na lang sumulpot na 3 babae sa gitna ng daan. Nang bigla na lang napasigaw si Leonel na sila ay huminto. Na agad naman nilang ginawa kaya biglang napatalsik si Blazer pababa ng kanilang sinasakyan. Dahil sa nakikita ni Leonel na mga babae na mayroong hawak na iba't ibang sandata ay nasabi naman ito na sila ay mukhang hindi mga tulisan. Natanong niya naman ang mga ito kung sila ba ay ang pinadala ng kanilang pupuntahan. Nakaagad namang pinasang-ayunan ng isang babae at sila ay nagpakilala bilang mga tagapaglingkod ng witch na si Morgana. Naalala naman ni Setsu ang kanyang pangalan dahil ito ay isa ring spirit magician na nakalagay sa sulat na ipinadala sa kanya ng headmaster. Kaagad namang bumaba si Leonel sa kanyang sinasakyang butiki at nagtanong sa kanila kung sila ba ay nandito para sila ay sunduin dahil sila ay papunta rin naman sa kanilang master. Subalit bigla na lang natigilan ng isang babae. Pagkalipas ng ilang sandali ay bigla na lang itong nagsalita gamit ng ibang boses. Nagsasabi na wala siyang balak na makipagkita sa mga combat magician. Nanlaki naman ang mga mata ni Setsu dahil napansin nito na ang boses niya ay hindi gaya ng dati. Napatanong naman si Leonel kung siya ba ay si Morgana. Subalit ito ay hindi sumagot at kaagad lang na pinalibutan ng mana ang kanyang katawan at ang kanyang sandata. Dahil napansin naman nila na ang mga ito ay hindi mga tao ay kaagad silang dalawa na naghanda. Nasabi naman nila na ang mga babaeng ito ay marahil mga manika na gawa sa alchemy magic. Nang bigla naman itong nagsalita na siya pala ay ang si Setsu Cromwell. At habang angat-angat ng manika ang kanyang kamay na napapalibutan ng aura ay nasabi niya na siya ay marahil isang tao na nagkataon lang o hindi sinasadyang napili ng isang espiritu. Habang labis namang nababahala si Setsu at Leonel sa ipinapalabas nitong kapangyarihan ay dagdag pa nito na kung siya ay nagkakamali ay ipakita nito ang kanyang kapangyarihan para matalo ang mga babaeng ito. Kaagad namang nagpakawala ang mga babaeng manika ng napakalakas nilang kapangyarihan subalit nagawa naman itong mailagan ni Setsu at Leonel sa pamamagitan ng pagtalo nila paatras kasama ng kanilang mga butiki. Kasunod nito ay kaagad naman ang isang babae na ipinalabas ang kanyang kapangyarihan para magpaulan ng pag-atake. Dahil ito ay napapansin ni Setsu ay kaagad naman niyang ipinalabas ang kanyang mana blade. Kung saan nang siya ay maabot ng pag-atake nito ay isa-isa niya itong sinangga gamit ng kanyang sandata. Ang pag-atake ng babae ay makikita naman natin na umabot papunta kay Leonel habang tumatakbo ang kanilang mga sinasakyang nilalang. Subalit nagawa niya naman itong kaagad na masira gamit lamang ng kanyang kamay sa pamamagitan ng isa-isang pagsuntok nito sa mga mahika. Dahil sa ipinapalabas na kapangyarihan ng mga manika ay napaisip naman si Setsu na marahil ang may-ari ng mga manika ay napakalakas. Nang bigla namang nasabi ng babae na gaya ng kanyang inaasahan, silang dalawa ay mukhang nahihirapan kaya wala siyang obligasyon para turuan ng isang combat magician tungkol sa spirit magic. Dahil sa kanyang pagmamaliit sa mga combat magician ay napatitig naman sa kanya si Leonel, kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay bigla na lang nitong ipinalabas ng unang beses ang kanyang mana blade. Naagaw naman ang atensyon ni Setsu dahil dito at labis siyang namangha sa kanyang nakikita. Ito ay dahil habang nakatayo si Leonel ay makikita natin sa kanyang balikat ang kanyang napakalaking sandata habang nagsasabi na siya ngayon ay magseseryoso. Habang kaharap ni Leonel ang 3 mga manika at nasa kanyang balikat ang kanyang mana blade ay naisip naman ito na kinakailangan niya ang mga itong talunin para makuha nito ang pagkilala ni Morgana. Agad naman siyang napasigaw na wala silang pagpipilian kundi ibigay ang kanilang lahat na agad namang pinasang-ayunan ni Setsu. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras ang mga manika at kaagad na nagpakawala ng kanilang kapangyarihan. Ito naman ay naghugis sa isang malaking tubig na bola at dumiretso kay Setsu at Leonel. Habang ito naman ay papalapit ay makikita naman natin ang pagsugod ng dalawa habang nagsasabi si Leonel na huwag siyang umiwas at magpatuloy lang dahil siya na ang bahala dito. Nang ito ay makalapit ay napasigaw naman si Leonel at kasabay nito ay ang kanyang paghiwa sa napakalaking bola ng kapangyarihan.
Nalabis namang ikinagulat ni Setsu at hindi mapaniwalaan na ito ay kapangyarihan lamang ng kanyang spell na Mana Blade. Habang nakatayo ang tatlong manika ay napasabi naman si Morgana na mabuti at mukhang nakuha nito ang basic. Dali-dali namang sumugod ang dalawa papunta sa mga ito habang angat-angat ang kanilang sandata para mag-counter, ngunit agad lang din na sumugod sa kanila ang tatlong manika. Bigla namang napalibutan ng kuryente ang isang sandata ng manika, kaya napaisip si Setsu na ito ay delikado. Kaagad naman siya nitong sinubukan na saksakin subalit nagawa niya namang kaagad na makailag. Kasunod nito ay ang pagpapalabas naman ng isang manika ng kanyang kapangyarihang tubig papunta sa dalawa. Ngunit hindi ito tumama dahil nagawa lang din ng dalawa na makatalon papalayo bago sila nito matamaan. Agad namang sumugod ang isang manika gamit din ng kanya ngayong espada na napapalibutan ng kuryente, kung saan ang siya ay makalapit ay kaagad siyang tumalon ng napakataas. Nababahala namang napasigaw si Leonel kay Setsu na huwag nitong hayaan na mahawakan siya nito ng kaunti dahil siya ay paniguradong makukuryente. Kung saan makikita natin ang agad na pagtusok ng manika ng kanyang kumukuryenteng espada sa basang lupa dahil sa pag-atake ng kanyang kasama. Ang kuryente ay mabilis namang kumalat sa paligid kaya bago pa man sila maabot nito ay kaagad ang dalawa na muling tumalon papalayo para hindi sila nito maabot. At dahil napapansin ni Morgana na ang dalawang combat magician ay hindi magawang makalapit. Nasabi nito na gaya ng kanyang inaasahan ay hindi nila makakaya ang mga atake na mayroong elemento at tunay nga ang uri ng kanilang mahika ay pinag-iwanan na ng panahon. Napaisip naman si Setsu na ang mga elemental attacks na nagsasanhi ng pinsala sa oras na ito ay mahawakan ng katawan ay tunay ngang napakahirap harapin para sa kanila. Dagdag pa nito na ang ibang uri ng mga magician ay magiging maayos lang dahil ang kanilang mana ay malayo sa kanilang katawan habang ang combat magician naman ay wala ng ganitong karangyaan. Napasabi namang muli ang manika habang nilalagyan ng kuryente ang kanyang sandata na kahit sa magical army ay nagpapalabas na lamang ng golem o isang summon para sa frontline, kaya ang close combat magic ay wala kundi isa na lamang alaala sa nakaraan. At dagdag pa nito na kahit sila nga ngayon ay natatalo sa kanyang mga manika sa malapit na labanan. Napasabi naman si Setsu na hindi nito itatanggi ang realidad, at kaagad siyang umilag sa ginawang pag-atake ng manika. Habang siya ay nakayuko ay bigla naman siyang kumuha ng buwelo at nilagyan ng mana ang kanyang mga paa. Kung saan siya ay kaagad na tumalon papunta sa manika at kaagad itong sinuntok ng napakalakas habang nagsasabi na ang close combat magic ay hindi pa nakakamit ang kanilang tuktok. Ang isa namang manika ay labis na nabahala, ito ay dahil ang kamay nito ay bigla na lang naharang ni Leonel gamit ng kanyang braso. Kung saan dahil sa lakas nito ay nagawa niya itong mapawala sa kanyang pagkakabalanse. Dahil dito ay kaagad naman itong inipon ang kanyang mana sa kanyang kamao at walang pag-aalinlangan na sinuntok ang manika sa kanyang katawan kaya ito ay tumilapon. Habang ito ay tumatalbog sa paligid ay napasabi naman siya na hindi niya ito sinira kundi pinagpahinga niya lang ng kaunti. Dahil dito ay kaagad naman ang isang manika na nagpalabas ng kanyang kapangyarihang tubig. Pinaulan niya naman ito kay Leonel subalit nagawa lang nitong makaiwas sa pagtalon pa atras. Habang nakikipaglaban si Setsu sa isang manika, naisipan naman itong umatras muna kaya siya din ay napatalon papalayo. Habang ipinapalabas ang kanyang mana sa kanyang kamay ay naisip naman ito na magpalabas ng isang sandata na nararapat para lumaban sa kanila. Subalit hindi naman siya binigyan ng oras ng manika at kaagad na sinugod. Nang siya ay makalapit ay kaagad naman siyang nagpakawala ng pag-atake subalit muli lang na nakatalon pa atras si Setsu habang ipinapalabas ang kanyang mana blade. Labis namang nagulat ang manika nang siya ay makatingala, ito ay dahil si Setsu ay bigla na lang nawala sa puno. Agad naman siyang napalingon para siya ay kanyang hanapin. Subalit siya ay huli na dahil kaagad lang siyang sinipa ni Setsu ng napakalakas habang siya ay nakalambitin sa sanga ng puno gamit ng kanyang ipinalabas na espada na baluktot ang dulo. Kaya hindi naman ito mapaniwalaan ni Morgana dahil nagawa nitong magpalabas ng isang mana blade na umaayon sa paligid. Nang bigla naman itong tumakbo ng napakabilis papalayo kay Setsu, dahil nagawa namang masuntok ni Leonel ang isa pang manika ay kaagad namang sumugod sa kanya ang tumakbong kalaban ni Setsu. Kaya siya naman ay napasigaw sa kanyang propesor na ang isang manika ay papunta sa kanya.
Nang bigla naman itong sumulpot sa likuran ni Leonel habang angat-angat ang kanyang kumukuryenteng sandata at iniisip na sila ay hindi matatalo ng close combat magician dahil sila ay mayroong katawan na pinatibay ng taon-taong pag-eensayo at pinagsamang kombinasyon na teknik at mana control. Ang ginawa naman nitong pag-atake ay naglikha ng malaking usok sa paligid kaya si Setsu ay napasigaw na lamang sa pag-aalala sa kanyang propesor. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa namang makalabas ni Leonel sa usok para umatras. Nang tuluyang humupa ang usok ay makikita naman natin ang muling pagtayo ng tatlong manika habang napapalibutan ng aura, maya't maya pa ay kaagad naman ang mga ito na lumapit sa isa't isa at hinawakan ang kani-kanilang mga kamay. Habang ipinapalabas ang kanilang kapangyarihan ay nasabi naman ni Morgana na sa ganitong paraan ay hindi sila nito magagawang maatake. Kaagad naman itong naglikha ng isang dambuhalang bilog na kapangyarihan habang nagsasabi kung papaano nilang pagtatagumpayan itong sitwasyon dahil ang mga combat magician ay mahina sa mga elemento ng mahika. Nabahala naman ang dalawa sa pangyayari kaya sila ay napatingin na lang dito. Napaisip naman si Setsu na pwede siyang mag-ipon ng mana para magpalabas ng kanyang spell na charge bullet subalit mukhang ito ay mapapawalang bisa lang nitong makapal na tubig na barrier. Nang bigla namang lumabas si Blazer galing sa kagubatan habang nagsasabi na ito ay isang mababaw lang naman na spell. At habang ipinapalabas nito ang kanyang kapangyarihan, dagdag pa nito na gamit ng kapangyarihan ng kanyang katawan ay magagawa niyang masunog ang buong kagubatan sa lupa. Nang bigla namang lumiwanag ang simbolo ng magic spirit sa kamay ni Setsu. Kasunod nito ay labis naman ang kanilang pagkabahala dahil bigla na lang nag-iba ang anyo nito at siya ay napalibutan ng nag-aapoy na aura. Habang kaharap naman nila ang dambuhalang barrier ng tubig na ipinalabas ni Morgana, nasabi ni Blazer na panatilihin itong matalas ang kanyang focus dahil kaagad niya ang mga ito na susunugin. Bigla namang sumakit ang katawan ni Setsu dahil sa pagdagsa sa kanya ng napakalakas na kapangyarihan, kaya pasigaw nitong inutusan si Blazer na siya ay huminto. Agad namang nawala ang liwanag sa kanyang kamay, kung saan bumalik din siya sa kanyang normal na anyo kaya natanong ni Blazer kung ano ang pinagsasabi ng sutil na batang kagaya niya dahil kinakailangan nilang matalo ang mga manikang ito. Ngunit sinabihan lang siya ni Setsu na ito ay isang pagsubok kaya kinakailangan itong makilala at manalo gamit ng kanyang sariling lakas. Wala namang may nagawa si Blazer kundi ang mapabuntong hininga na lamang at mapasabi na ito ay nakakadismaya. Ang tagpong ito ay narinig naman ni Morgana kaya pagkalipas ng ilang sandali ay kaagad niyang inalis ang barrier na nakapalibot sa mga manika. Kasunod nito ay kaagad niya namang inutusan ang mga ito na gabayan ang kanilang mga bisita, na agad naman nilang pinasang-ayunan. Dahil sa biglang pagbabago ng mga ito ay napatanong naman si Leonel kung ano ang nangyayari. Subalit muli lang na inagaw ng manika ang kanilang atensyon at nagsabi na sila ay kanyang gagabayan papunta sa kanilang master. Di kalaunan ay naabot naman nila ang isang bahay sa gitna ng kagubatan habang mayroong isang babae at matandang naghihintay sa kanila. Nagtatanong kung siya ba si Setsu Cromwell. Habang sila ay papalapit ni Blazer at ng kanyang propesor ay kaagad niya naman itong sinagot ng oo. At dahil napapansin ito ang kanyang pamilyar na boses ay napasabi siya na marahil ito ay si Morgana. Natanong naman siya ng matanda kung bakit hindi nito ginamit ang kanyang spirit magic kanina. Subalit walang may naisagot sa kanya si Setsu kaya nasabi ni Morgana na gamit lamang ng kanyang combat magic ay hindi nitong magagawang masira ang makapal na barrier na tubig. Sinagot naman siya ni Setsu na siya ay tama ngunit ang paggamit ng spirit magic ay hindi isang bagay na dapat gamitin ng basta-basta na lamang, kaya kanyang naisip na ito ay hindi nararapat gamitin laban sa hindi niya kilalang kalaban. Nagpatuloy naman si Morgana sa pakikinig sa kanyang rason, kaya nasabi ni Setsu na kung ginamit nito ang spirit magic sa ganitong sitwasyon, ang buong gubat ay naging dagat ng mga apoy. Dagdag pa nito na ayaw nitong makapinsala sa kalikasan o mga hayop para lamang patunayan ang kanyang lakas. Naagaw naman nito ang atensyon ng babae sa tabi ng matanda. Subalit si Morgana ay napabuntong hininga na lamang at napasabi na siya ay mayroong malambot na puso. Gayunpaman ay may ngiti naman itong nasabi na pinupuri niya ito sa hindi paggamit ng spirit magic na hindi niya paganap na nakokontrol, dahil kung ginamit niya itong kapangyarihan ay marahil hindi sila nakaabot dito. Habang itinuturo si Setsu ay may ngiti namang nasabi ng matanda na siya ay kanyang kinikilala at siya ang magiging kanyang gabay para paamuhin ang espiritu ng batang combat magician. Kaagad namang nagbigay ng pagrespeto si Setsu at napayuko ng kanyang ulo habang nagbibigay pasalamat.
Subalit naiinis namang nasabi ni Blazer kay Morgana kung ano ang pinagsasabi nitong paamuhin, at ito ay nakakatawa dahil hindi ito magagawa ng isang mortal na mga tao. May ngiti naman siyang sinagot ng matanda na siya ay umaasta ng mataas sa ganito kaliit na katawan, at dagdag pa nito na masasabi lang naman ng kahit sino na siya ay isa lang na alaga, kaya nasabi naman ng fire spirit na ito ay dahil sa mga pangyayari kaya siya ay nagmumukhang ganito. Nang bigla naman nitong ipinalabas ang kanyang kapangyarihan na kaagad din na bumago sa anyo ni Setsu habang nagsasabi na kung ayaw nitong maniwala ay ipapakita nito sa kanya ang kanyang tunay na anyo. Kung saan habang siya ay nagpapalabas ng nakakatakot na mukha ay dagdag pa nito na damhin nito ang lalim ng kanyang kapangyarihan hanggang sa kanyang buto. Sinubukan naman itong pigilan ni Setsu dahil sa puntong ito ay susunugin ni Blazer ang lahat ng nasa kanyang paligid. Nang bigla namang may ipinalabas ang matanda sa kanyang kamay na kapangyarihan habang nagsasabi na sayang naman kung masusunog itong halos walang populasyon at mapayapang kagubatan. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ni Setsu sa kanyang nakikita. Ito ay dahil habang angat-angat ni Morgana ang kanyang daliri ay ipinalabas din nito ang kanyang water spirit habang nagsasabi na hayaan itong ipakita sa kanya kung paano magpaamo ng isang espiritu.